Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na ang pagtugon natin sa panawagan ng Diyos ay magdulot ng kaliwanagan, hindi kadiliman, upang pagibayuhin natin ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So yung mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, nais ng Diyos na ito ay ating pagyamanin, at anumang hindi pagkilos nito ay kawalan din natin. So bahagi yun, kapag makita natin na ito'y mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, ay nawa ay ito ay higit na magiging kapakapakinabang, pag-ibayuhin, linangin, upang sa ganon ay tunay na makatulong sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Sabagkat ang kawalang pagkilos, hindi natin pinansin. Sabi nga natin, kapag hindi natin pinansin ang pagdating ng Panginoon, sino mawawala? Hindi ang Panginoon, kundi tayo rin. Sabagkat kung tusin, hindi naman kailangan ng Diyos ito, ito ay kailangan natin. Kaya nga nung sabi, sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. So anumang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, gamitin natin, or else, sabi nga, mawawala yan, sapagkat hindi natin nakikita yung pakikinabang na pwede natin makamit sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Pagkakataon na kung saan ay hinahamon din tayo ng pumikapal na patuloy na tumugon sa kanyang mga paanyaya. Sabi nga ay sa unang pagbasa, anong sabi? Kung mayroon kang ibibigay, huwag mo nang papaligin kinabukasan. Ngayon mo na ibigay. Sabi nga, sapagkat hindi mo lang pahirapan yung taong nangihingi sa'yo, pati yung sarili mo, pahirapan mo. So may meron ka na namang ibibigay, bakit hindi mo pa ngayon ibigay? Unless, sabi nga natin, kailangan mo pa ngayon. Pero kung hindi mo naman kailangan ngayon, ay as soon as possible, bigyan mo ito na higit na pagkilos. Kaya nga ngayon din, pinagdiriwang natin si Padre Pio, isang pari at isa sa mga, kung tawagin natin ay mayroong katulad ng mga sugat ng ating Panginoong Jesucristo, ay ginamit niya ito lalo para sa kabanalan, ng tao, para sa ikaayos ng katatayuan ng tao, pang-espiritual at pang-pisikal. So kaya isa ho sa mga pwede natin pagkunan ng ating mga pagninilay ay ang mga isinulat ni Padre Pio. So kaya nga isa nga rito do not worry, sapagkat tayo higit na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pag-worry ay pagsasayang ng ating oras
sa isang bagay na kung tutuusin ay pinahihirapan natin ang ating sarili. Simple lang, do not worry, be happy. Kasi yun ang nais ng Diyos para sa atin, magdulot ng kaligtasan. At isa sa mga kumisang sagabal sa buhay natin ni Alin, yung walang tigil na pag-aalala sa mga bagay ng daigdig na ito. Bakit? Dahil sa walang pagtitiwala natin sa ating Diyos. So ito yung pagkakataon na kung saan ay makita natin, gamitin natin ang panahon ng mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para sa ating ikauunlad at ikalalago ng ating relasyon sa bawat isa at sa ating Diyos.